Lucis, nalayo ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Between Adam and Noah's flood is a lot of time. It's a long line of men and their sons, including their uncelebrated and unlisted women folk. Ang ating pong patuloy na yan ang pag-aaral ng Genesis, pinamagatan natin, the flood, God's answer to increasing sinfulness. Or simply said, how God responds to sin. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to be together. Thank you, Lord, that we are free to worship you. Thank you for your word that we can always refer to. Pwede namin balik-balikan sapagkat nasulat. Maaari namin maging reference, maaari namin maging guide, warning, inspiration, source of strength. Hinihiling ko ni Panginoon na kayo po maging tagapagsalita. Mangusap po kayo. Kayo ang maglahad sa amin ng kahulugan ng iyong salita. Apart from the revelation, we cannot understand your word. Give us the key that unlocks its mystery, that will open vast resources, wealth, wisdom, for our use and for our enjoyment and for your glorification. Nangusap na kayo, Panginoon. In spite of your servant, be the speaker, O God. Speak to your people, feed us. Use your servant only as your footstool. And may you be the speaker. Lead us unto greater gathering, and to the truth, as we understand more and more as the days go on. Father, sit on your throne of power and glory. Preside over this activity. Be our Savior, be our Lord, and now be our teacher. In Jesus' name we pray with confidence and thanksgiving. The flood, God's answer to increasing sinfulness. Wala nang bago sa kwento. Alam natin ang kwento ng Noah's flood. Atin pong sariwain at hingin sa Panginoon na turuan tayo ng mga bagong mga paglalakad sa ating buhay. First, let's discuss and let's trace Adam to Noah. Isang mahabang panahon. Genesis chapter 5 connects Adam to Noah. At sa pag-aaral po ng mga pangalan na napakaraming pangalan na ito, huwag nang pahirapan ng sarili ng laging maging perfect ang pronunciation. Basta yun ang sound at pagkakaintindihan tayo, pwede na yan. Kasi the French version, German version, iba naman ang pronunciation nun eh. So let's not work too hard trying to perfect the American pronunciation. Basta hindi tayo nagkakalito-lito. Genesis 5 connects a long time and some interesting facts and figures. Genesis 5:1, this is the written account of Adam's line. When God created man, He made him in the likeness of God. The biblical record follows Adam's line. Tanong, is there be another line? Hindi sinagot ng scripture. Pero ba't ina-emphasize din Adam's line? Ito ang linya, itong pamilya ni Adam. Genesis 5:2, He created them, male and female, and blessed them. And when they were created, He called them man. Yung them na plural, biglang naging man. So the journey from Adam to Adam and Eve. Nilagyan natin ng parenthesis yung Adam and Eve kasi isa silang grupo. Adam, 1, pinatulog, pinaghiwalay, naging Adam 2 and Eve. So Adam plus Eve equals Adam 1. Nakikita po natin yan. At yung laro ng mga salita sa Genesis 5:1-2. Him, in verse 1, becomes them in verse 2. The them becomes male and female as it was described. Then the them becomes man or tao. In other words, the use of man, the Hebrew word, doesn't mean male, it means tao. Parang there's a man in the room, may tao sa kwarto. Pag in English mo, di ba kailangan na na male na yun, yung man o may female. Dahil sa Tagalog, may tao sa kwarto. Very neutral. Highly evolved talaga ang wikang Tagalog. So Adam 1, him, equals Adam 2, and Eve, them, equals man or tao. So pag pinagsama mo yung si Adam dati, pinaghiwalay, naging Adam 2 and Eve, naging tigkakalahati na lang sila, XX chromosome, XY chromosome. So pag pinagsama mo uli, nagiging isang individual, nagiging one uli in marriage. At ito ay isang hiwaga na minsan ay i-discuss ng maraming teachers kasi nakagulo ko minsan. But the Word of God must be great. Genesis must be great, like John should be great. Pare-pareho silang salita ng Diyos. Yung iba malinaw, yung iba hindi masyado. And let's take a look at the age and the numbers issue in Genesis chapter 5. In race John, ang mahabang kasaysayan. For instance, Genesis 5:2-5, Adam lived for 930 years.
At 130, nagkaroon siyang anak na si Seth. In another 800 years, Adam had other sons and daughters. Tingnan niyo mga kapatid niyo, baka contemporary ni Adam. Tingnan niyo yung mga braso. Ito pa si Seth. Seth lived for 912 years. At 105, nagkaanak si Enoch. Si Enoch naman lived for 905 years. At 90, he got Kenan. 99 na nagkaanak. In another 815 years, nagkaroon pa siya ng mga ibang anak na lalaki at babae. Kenan lived for 910 years. At 70, he got Mahalalel. And in another 840 years, he had other sons and daughters. Family tree niya siguro ito. Si Mahalalel lived for 895 years. At 65, he got Jared. In another 830 years, he had other sons and daughters. Jared lived for 962 years. At 162, he got Enoch. In another 800 years, he had other sons and daughters. Enoch lived for 365 years. Batang namatay. 365. Musmus na musmos. At 65, he got Methuselah. In another 300 years, he had other sons and daughters. Pansinin natin si Enoch was the 7th generation. No, parang yung perfect number sa biblical renditions ng mga numbers. He lived 365 years, the perfect number of the days of the year. The number of the days in the year nasa kanya, but he had the shortest life, 365. His son, meanwhile, bumawi, Methuselah, had the longest life. Pinakamahaba naman, 969 years. Ibinawi niya yung tatay niya. Kasi nga napakaagal namatay, 365 years pa lang. And the only mention of walking with God and being taken away by God sa buhay ni Enoch, makikita natin na hindi specially mention sa kanya. Methuselah, his son, lived 969 years. At 187, he got Lamech. In another 783 years, he had other sons and daughters. Lamech lived for 777 years, parang plaka ng kotse ni Mrs. Marcos. 777. Lamech lived for 777 years. At 182, he got Noah. In another 595 years, he had other sons and daughters. Noah lived for 950 years. At 500, Noah got Shem, Ham, and Japheth. Kaya nagkaanak ng 500 years old na siya. Pag binigyan natin ng table at tinignan natin bigla at kinumpare natin yung mga edad-edad nila, ano makikita natin dyan? Meron silang mga averages, meron silang mga shortest and longest life, etc., etc. But, sabi ng iba, hindi naman siguro ito ang edad yan. Baka symbolic lang, kasi kapakatagal na nabuhay. Siguro times 10 nila yan. Let's say, may factor na ginamit, multiply by 10. So, para ba makuha yung tunay na edad, divide by 10. So, Methuselah is 969 divided by 10. O, sige, 96.9 years namatay. Okay. Right? Si Mahalalel, 895 divided by 10, 89.5 namatay. Kaya lang, sino yung sa 65 years old, nagkaanak na siya. Divided by 10, 6.5. Nagkaanak na. So, hindi pwedeng sabihin yung factor. Obviously, the numbers must be taken literally. Kaya, ipinakitang lahat para huwag ka mag-isip ng mga gini-gini na gamitan mo ng factor. Kasi, napakabata naman yung nagkaanak. 6.5 years. Siyempre, when you use one factor for one, you use for all. At dumami ng dumami ang tao, kaya ang family tree ni Adan, mula kay Jesus, kumpleto ng record. Alam niyo ba yan? Wala ba tayong family tree na nakikita dito? Meron tayong family tree. Ayan. Nakita niyo si Adan sa family tree? O pag sinum out ng camera natin, ang family tree na ito, makikita ninyo, nagkaroon siya, yung si Seth, di ba? Pagkatapos nagkaroon ng anak, Enoch, ayan, humaba ang istorya. O sige pa, zoom out pa. Yan. Nandiyan na ang mga pangalan ng mga kutakot na tao. Nakarecord lahat sa scripture, ha? Humaba. Bisa naman ng zoom out at baka abutin tayo ng Kwaresma. O, ayan. O, pagkatapos, alam nyo, doon sa kaduluduluhan,
Hanggang bilis pa. Yan. Isang inyo uli ang Panginoon. Ang ganang pangalan ni Lord. You know, the record of the Bible, the history, pambihira. Ayun, si Jesus Christ. Irresistable to Adam. Palakpakan natin ang record ng Bible. Grabe, napakaraming panahon. At mamaya, i-display natin sa lobby yung family tree. Malay nyo, nando kayo. Hanapin yung pangalan nyo. At siyempre, nandun tayo kung i-extend mo pa yung drawing. Dagdagan mo pa kung Jesus sa mga 2,000 years, lalabas tayo doon. Diba? Kasi, ang lahat ng mga hindi Israelita sa dugo, pero tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay inampon ng Israel at naging anak ni Abraham. At ang ampon po sa kultura ng Israel, mas maraming right yung ampon kaysa sa biological side. Huwag nang sasabihin ng ampon-ampon lang. Napakatibay ng pagiging ampon. And we are Abraham's offspring by faith in Jesus Christ. Kaya kasama doon. At this time, sa family tree na yan, ang lalabas ay hindi biological children. Halimbawa, from Jesus Christ. Nandun na ngayon, mga anak niya, kasi wala naman siyang anak na biological, di ba? Sino lang yung mga anak niya? Ipagpalagay na yung 12 apostles. Pagkatapos yung 70 believers, yung 120, tapos yung mga sinyeran niya, mga tinuruan niya. Kaya si Paul, naturuan, Pagkatapos, nagkaroon siya ng mga anak sa pananampalataya, may tinuruan siya, humaba ng humaba, nagtayo ng church dito, nagkaroon ng branch doon, nakarating ngayon dito sa atin, dito. Kaya mapapakabit kayo ngayon sa pamilya ng Diyos. Etong tanong, baka naman sa family tree, tumigil na sa inyo? Nanganganak ba kayo spiritually? May dinadala ba tayo sa Panginoon ng mga tao, mananampalataya, hahaba uli yung line? O tumigil na doon, dead end. Kasi nakalagay, baog. Spiritually, wala man lang nadalang tao sa Panginoon, hindi man lang nanganak spiritually, hindi humaba ang istorya ng pamilya. Pero, mas ganun yung mamaya yung family tree, sapagkat nakakamangha na ang record ng Bible nakatrace ang legend of Christ to Adam. Wonderful recording. It tells us of the integrity of the Bible as a piece of literature. Now let's take a look at the heart of the matter, the cause of the flood. Remember ating pinag-aaralan, the flood, God's answer to increasing sinfulness. Genesis 6:1-4, fasten your seatbelt. When men began to increase in number on the earth, and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were beautiful, and they married any of them they chose. Then the Lord said, my spirit will not contend with man forever, for he is mortal. His days will be 120 years. So nilagyan ng Lord ng limit, except yung mga konting exception. Sabi, hindi pwedeng pahabain ang buhay ng tao para habang maraming kasalanan. Sa sandaling oras, ang daming nagagawang kasalanan, paiksiin ang buhay. 120. Later on, umiksita yun. The Nephilim, verse 4, were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God went to the daughters of men and had children by them. They were the heroes of old, men of renown. Sabi na, parang mahirap yata maintindihan. Basahin natin sa contemporary English version. Genesis 6:1-4. More and more people were born until finally they spread all over the earth. Some of their daughters were so beautiful that supernatural beings came down and married the ones they wanted. Then the Lord said, I won't let my life-giving breath remain in anyone forever. No one will live for more than 120 years. The children of the supernatural beings who had married these women became famous heroes and warriors. They were called Nephilim. Sabi nga, at tingnan yung katabi. Nephilim kaya yan. They were called Nephilim and lived on the earth at that time and even later. Ano ba yan? Tagalogin nga natin sa ang bagong ang Biblia. Genesis 6:1-4. Nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat ay laman. Subalit ang kanilang mga araw ay magiging 120 taon. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yun. At kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao.
Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. Alam niyo ba, bihirang tinuturo itong chapter na ito ng Genesis? Ito mahirap. Humihirap kasi kung ayaw natin tanggapin yung text as it is. Kung pinipilit natin mag-fit yung Bible sa ating fantasy, sa ating imagination, o sa ating tradition. But obviously, the sons of God, the CEV, is mentioned as supernatural beings that intermarried with human women. Ang relihiyon na hindi na uubusan ng apologies para dyan. And the apologies, some of them say, some scholars suggest, that sons of God means the children of Seth. Yun daw mga tao na anak ni Seth, yun ang son of God. Kasi sabi sa Genesis 5:3, when Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. So daw yung linya na yon ang sons of God. At daughters of men daw, linya ni Cain. Kasi daw nag-asala si Cain, so ito yung daughters of men, ito yung sons of God. In other words, sinabi niya, talinghaga lang yan, pero hindi yan literal. It is one apology ng apologetics ng mga seminaryo. Isipin ninyo, ipag-pray nyo kung anong attitude nyo tungkol doon. But you should also know that supernatural is obviously superhuman. Pag sinabi natin na supernatural yung sons of God at daughters of men were human, it seems to be the more faithful being and the more faithful interpretation. Eh, totoo naman may supernatural being, yung mga anghel, etc., yung mga demon, ano naman ang katakataka doon? Tapos, anong ginawa? When the Lord, let's read Genesis 6, 5-7. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. The Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men and animals, and creatures that move along the ground, and birds of the air, for I am grieved that I made them. Sabi ng ibang version, I'm sorry that I made them. So meron na namang issue dito, was God sorry? Hindi na niya alam na mangyayari yan, ba't pa niya ginawa? What are the attempts at answers that God did not cause the fall, of course, man had free will. Nilikha ng Diyos ang taong merong kalayaang pumili. Pinili ng tao magkasala, and that grieved God. Of course, man could have chosen to do the right thing. Para bang yung mga ibang mag-aasawa, alam niyo pag mag-asawa, magkakaroon kayo ng hirap. Bakit nag-aasawa pa? Magkakaroon kayo ng sorrow and pain. Alam niyo, pag nagkaanak kayo, magkakaroon kayo ng hirap at mga sakripisyo. Pero ba't nag-aanak ka pa rin? Because for the joy of having children, for the joy of having a spouse, and for the prospect of having a good relationship. So alam na ni Lord na mag-grieve siya, malulungkot din siya, pero ginawa pa rin niya ang tao. Kasi yung lungkot niya ay wala pa rin compared sa joy niya na nalikha niya ang tao. But the Lord was grieved because of our sin. So what happened? The Lord saw man's terrible wickedness and inclination to evil. The Lord was grieved that he made man. His heart was filled with pain. God was sorry that he made people. Pag tinitingnan niya kaya tayo ngayon, ang sabi ni God, sorry talaga ako na likha ko yung tao ito. O tumang-tuwa ba siya, buti na lang, nilikha ko siya. At dahil the Lord was grieved because of the sin of man, the Lord said, I will destroy people and animals. Bakit pati animals? Because the animals are supporting the people. Sila yung mga kinakain, sila yung mga gamit-gamit dyan, so kasama silang lilipulin. What conclusions can we make out of this very, very short reading? Unang-una, that a frank and a fearless study of Genesis presents interesting facts. I will not want you to miss that. Bihirang isinasali ang Genesis, lalo itong chapter na ito, sa mga pag-aaral. Usually yun lang creation, tapos yung fall, tapos talon si Noah. Parang hindi mahirap. Pero salita ng Diyos dapat natin pag-aralan. This fact can be difficult only if we force Scripture to fit tradition. Sobrang na kasi tayo nakalighan ng tradisyon, ng mga expectation, bias, and ideas about God. Tuloy, nagkakaroon tayo ng problema pag yung mga ibang verses hindi nag-fit doon. Baligtad. The verses, the Scripture, the Word of God is the final court of appeal. It decides what is and what is not our tradition. Kasi kung minsan, tulad ng si Lord,
Pinabukas sa lupa, kinain ng lupa sila Korah at marami-rami mga taong matitigas ng ulo. Pag may nagsasabi sa kanya, Pastor, totoo kayang nangyari yan? Eh, di ba sabi sa Bible, pinabukan nila yung lupa, kinain ng mga tao. Hindi naman ho ganun ng Diyos. Eh, ayan nga, sabi nga sa Bible, ganun siya. Ba't pilit-pilit mo hindi sa ganun? Parang iba ho yata ang konsepto ko sa Diyos. Eh, may problema ka. Ibase mo ang konsepto mo sa Diyos kung ano sinasabi ng Bible. Hindi ko sinasabi ng utak mo, o sinabi ng grade 1 teacher, o sinabi ng catechism, o sinabi ng religion. We've got to make the Bible speak for itself. And we should allow the Bible to speak freely. Marami kasi nakakatakad dyan eh. Magtataka ka, bakit gagawa yun ng Diyos? Kasi ginawa niya. Bakit yun pa yung propeta na si Samuel bumalik mula sa kamatayan? Pinabalik yun. Pinayagan ng Diyos. Yung iba, hindi ibig sabihin, papayagan lagi. So, mahirap din yun. Tatago mo na naman yun. Invento ka ng sari-sari. Umi-invento pa yung mga teacher na. Hindi talaga siya lumabas, akala lang ng week. O ano lang yan, guni-guni. Talaga lumabas sa pagsalita. Sinabi, bukas mamamatay ka soul. So, if questions are teaching na hindi bumabalik yung patay, bumalik eh. Talaga naman itago mo sa tao yun para lamang huwag ma-question yung teaching mo. In other words, what probably can be surmised is, the Bible has teachings, pero hindi siya extreme, hindi siya 100%. Diba sinabi, hindi bumabalik ang patay, except Samuel bumalik. Nung si Lord, nag-appear sa Mount of Transfiguration, anong nangyari? Kasama si Moses, kasama si Ganon, namatay na nga yun, ba't lumabas na naman? Dito nalabas sa Panginoon, sila lang, hindi iligan, you'll make a rule out of it. Maraming mga ganong bagay, huwag tayong gumagawa ng conclusions about God na hindi biblical. Sila'y ayaw natin kung minsan tanggapin yung sinasabi mismo ng Bible kasi hindi na siya kumukonforme yung sa iniisip natin tungkol sa Diyos. So, si Adam, ang hirap naman talagang tanggapin. Isinilang sa mundong ibabaw na walang lalaki at walang babae, walang tatay, walang nanay, anong na siya. Si Eve, tumulpa sa mundong ibabaw, may lalaki, pero walang babae. Iba kay Adan ang galing. Ang Panginoong Jesus, may babae, si Maria, wala namang lalaki. Marami talagang hiwaga. Pero kung yun ang sinabi, hindi yun. Kasi dapat mag-mature ang ating pananampalataya. But you don't always have to apologize for God. You don't always have to hide what the Bible says para lang huwag magtaka yung nagtataka. Di magtaka siya. Kaya naman nakalagay yun. At kung di natin maunawaan, hindi natin naunawaan. Isikapin natin. Pero sabi na ni Paul, now we see in a mirror dimly, but then face to face. Meaning when Jesus Christ comes, face to face. Now I know in part, but then when Jesus comes, I shall understand fully, even as I have been fully understood. There are many things that we can understand, so let's be busy with them. There are things that we cannot fully understand, so let's just keep it at play. Ang tunay pong pag-aaral ng Biblia, kailangan submissive tayo sa text. When the Bible speaks, we listen and we repeat what it says. We also speak. But when the Bible is silent, we are silent. We don't invent things just to fill the gap. Kung may gap, may gap. Yung iba i-inventohan para na lang tuloy-tuloy, para walang gap. Kung may gap, yun may gap. So, kung 969 years old sila sila, anong sasabihin natin? 969. Bakit ko pipilitin i-divide by 10, by 20, kung ano-ano, para mag-ano, na iba. So, kung meron Nephilim, anong sabi natin? Meron. Bakit ko pipilitan itago yan? At kung nalungkot ang Diyos, nagsisi, nalungkot. Hindi ko ano-anong i-inventohin kong theology para papalabasin hindi naman talaga siya nalungkot kasi ang Diyos ang hindi nalulungkot. Nalungkot na eh. Nagkakaintindihan ba tayo, church? Let the Bible say what it says. Hindi katulad nung minsan, I attended a program, meron isang bata, young person, nagsalita. Alam niyo po, nalilito ako kung minsan, pag binabasa ko yung Bible, ganyan-ganyan, bla bla bla. Tumayo yung tatay. Alam niyo, hindi ko ganyan ang ibig niyang sabihin. Ang ibig lang niyo sabihin, siguro maraming beses, so medyo na-overwhelm siya, pero hindi naman siya nalilito. Sabi nga ng bata, nalilito siya. Anong ginagawa ng tatay? Image building. Ginagawa niya ng image yung anak niya, so yung sarili niya siguro in the process. Iba niya yung sinabi. So huwag natin gawa ng image ng Diyos. He will take care of His own image. Ang mahalaga is to know Him as the Bible presents Him, to communicate Him to others as the Bible communicates Him. When the Bible is speak, we speak. When the Bible is silent, we are silent. So yung mga tanong na, Pastor, si Adan mo ba may puso? Bakit mo naman iniisip yan, sister? Kasi di ba, hindi naman siya itinanganak. So wala naman siguro sa umbilical cord dahil sa namang sa nanay kakabit ng kanyang pusod.
So, wala ko tigilit ng puso. Ganun. Ano siya, palaka? Ano nga ba? Hindi natin yan masasolve kasi wala naman sinabing Bible kung may puso siya o wala. Kaya tayo magpasirko-sirko dito, hindi natin masasolve yan. Haba lang, magtatalo lang tayo, tuprove kung magaling ako, ipuprove rin magaling ka, magpapaligsahan tayo, ang hindi pa rin natin alam. Kasi kung gusto ng Diyos ipaalam, sinabi sana. Ang dami-dami na nga sinabi ipinapaalam, hindi mo na maasikaso. Hinahanap ko pa hindi ipinaalam. Sila nung, totoo ba si Jesus nagpunta sa Tibet at nag-aral ng magic? Saan nalaman yan? Kasi di ba ang huling mention sa kanya, yung nakita siya sa templo, 12 years old, tapos umuwi na sila. Ang susunod na uli, 18 years later, kasi sabi 30 anyos na siya, sabi ho ng iba, nagpunta daw sa Tibet. Kung sabihin ko kayo, nagpunta sa amin sa Baliwag. Sabi ng mga taga-Malolos, hindi sa Malolos nagpunta. Saan na tayo makakarating? Kasi walang niya. Ihan. So anybody can say anything. Sinasabi nila, halungkatin natin yung 18 silent years. Silent na nga eh. Hahalungkatin mo pa. Di sa ulihin mo lang yung Sermon on the Mount, 1 Corinthians 13, dahil magsalita na rin. Ba't yung tahimik ang kinakalkal mo? Alam niyo po yung lola namin, pag nagtanong ka sa kanya, kasi hindi siya sumagot, huwag ka magtatanong ulit. Mag-asawang sampalang aabutin mo. Dahil sa kanya, pag nonsense ang tanong, hindi siya sumasagot. Ibig sabihin, ini-insulto mo ako sa tanong mo, ini-insulto mo rin sa sarili mo. Hindi talaga isasagot. Silent na nga, tatanungin mo pa. Ayaw na niyang ipabatid. Ayaw na niyang kumibo. So sa Bible, importante po, yung silent, yung silent. Let's not apologize for God. The truth about God will always be more beautiful and stronger than all the fantasies that we can create about Him. Huwag natin siyang pagtakpan, alam niya ang kanyang ginamit. Kung nalungkot siya, hindi nalungkot. Kung isinalaman niya yung mga tao sa lupa, hindi isinalaman. Itinatuklaw na sa ahas, itinatuklaw. Ipapadala niya sa impyerno, hindi masasabi, ipapadala niya. Kasi di ba, hindi naman siguro totoo yung impyerno. Bakit na naman? Kasi mabait ang Diyos. Kaya mo nakita, hindi totoo, ibinabasa mo sa kabaitan, mabait nga siya, kaya hihiwalay ka talaga yung forever. Doon sa ayaw makinig sa Kanya. At doon sa nakikinig sa Kanya. Hindi yung iniisip natin totoo sa Diyos, at isipilit natin. Kaya hindi naman siguro tayo didisipinahin ng Diyos kasi siya ay mapagpasensya. Sino may sabi sa'yo? Ang daming itinatuklaw sa ahas. Nilinig na ang buong planeta. Isang pamilya na lang ang itinira. Tapos iniisip mo, hindi ka nadidisiplinahin. Hindi mabait siya. Ano bang konsepto mo ng mabait ang Diyos? True justice of God is not meant to tolerate you in all your mistakes, but it is meant to correct you. It is meant to be corrective, not tolerant. So anong concept natin? Alam niyo, dapat po tayong mag-grow sa ganyan sa faith. To grow. To accept what is there. It's important. So, what else can we learn? Aside from it is important to let the Bible speak to us frankly. And we should be ready to arrange and rearrange our concept of God when we are confronted by Scripture. Let the Scripture be paramount. Ano pa po? That God sets a limit to man's sinfulness and man's capacity for sin. Nung sumobra ang tao, nilunod ang buong planeta. And even beyond the flood, God continues to destroy stubborn sinners. Akala niyo ba natapos ang pagsira ng Panginoon sa mga matitigas ng ulo? Ano sabi ng Proverbs 29:1? A man, let's read together, a man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Pag puno na ang salok, pinahalo, sabi nga ng matatanda. Puno na. Pag umapaw na, kailangan tumapon, kailangan mag-even ulit. So ang tao na matigas ang ulo, at nananatiling nagtitigas-tigasan ng kanyang loob sa kabila ng napakaraming mga pagtutuwid ay biglang-biglang wawasakin at di na siya nakababangon pa. Wala nang remedyo. So what should we do with ourselves? We should pat our sinfulness before God Himself does the cutting. Kailangan ng disiplinahin natin ang ating sarili bago tayo disiplinahin ng Diyos. Kung hindi siya nag-atubili, nalunurin ang buong sanlibutan dahil sa kanilang kasalanan, mag-aatubili kaya sa ituwid tayo? Don't be deluded. Don't be deceived. Whatever a man sows, he will reap. Hindi mabait ang Diyos na para sa isang grandfather na, ang kit-kit naman ng apo ko, nagsisinungaling, diba? Hindi siya ganon. Tingnan natin sa Biblia kung sino siya.
Take the Bible for what it says. Let the Bible speak as it wants, not as we want to hear it. At meron pa tayong isang dapat pansinin. That God keeps track of His people. Nakita niyo yung family line mula kay Adan hanggang sa Panginoon. The Lord keeps record. And if indeed the Lord keeps record, and you have accepted Jesus as Savior and Lord, you are in that record. Dapat purihin ang Diyos para dyan. Nasalamat! Nasa listahan ako. Subukan niyong i-reconstruct. I-trace ang inyong family tree. Sino ang nagdala sa inyo sa Panginoon? Sino naging instrumento niya para makilala niyo si Lord as Savior and Lord? Yun ang inyong spiritual parent. Kung tinatanaw natin utang na loob sa ating magulang sa laman, na dahil sa kanila ipinanganak tayo sa mundong ibabaw, mas malaki na mga utang na loob na dapat tanawin sa mga magulang natin sa espiritu, na dahil sa kanilang pagsisikap, pananalangin, pagtuturo, ipinanganak tayo sa spiritual na paraan, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, tayo na born again. So, dalawang ating set ng magulang natin sa laman, na kung tutuusin, ipinanganak tayo sa mundong puro sumpa, puro gulo, ewan ko bakit nag-celebrate ng birthday. Ang mas marapat i-celebrate yung rebirthday. Yung ikay na born again, yung petsang tinanggap mo si Lord, yun talaga, nalista pangalan mo sa langit, dapat ipagdiwang. At huwag natin lilimutin na magpasalamat, tumanaw dun sa mga magulang natin spiritual. So, dapat alam nyo, sino ang ginamit ng Panginoon para kayo ma-save? Yun ang inyong spiritual parent. At alamin niyo naman kung sinong nagamit para siya ma-save nang matrace yung inyong spiritual lolo o lola. Para makakuha kayo ng family tree. Kasi alam niyo ba, pag tinrace niyo yan, makakabalik kayo, Lord. Kasi may nag-share sa inyo. Yung nag-share sa inyo, may nag-share doon, di ba? Siyempre, meron din nag-share dyan. Kaya, kung kaya ninyong marating yung kaduluduluhan nun, balik kay Kristo yon. Kaya tayo Kristiyano, we are in the family of God. Kaya yung mga ibang mga sekta, ibang mga kongregasyon, mga born again din sila, naniniwala rin sila kay Kristo bilang Savior and Lord. The Bible is also the authority in their faith. Kapatid natin yan. Kaya pag nakita sa family tree, nagsanga-sanga nga lang, naging isang Methodist, may Baptist dito, meron ditong full gospel, one-half gospel, one-fourth gospel, meron ditong silent night Christian, joy to the world Christian. Pag lahat yan nakaugat kay Kristo, ewan si kapatid, kaya hindi dapat nagsisiraan. Hindi dapat nagko-kompetisyon. Kasi ang kalaban natin si Satanas, hindi ang isa't isa. Hindi dito tayo ni Satan eh. Akala natin ang kalaban natin yung kabilang congregation doon, yung kabilang grupo doon. Para tayo maglaban-laban at maubos ang lakas natin, para hindi na natin siya malabanan pa. We should not allow Satan to deceive us. If anyone is a child of God, that anyone is your brother and your sister. Whether you like it or not, and you better like it. Kasi yung mga kapatid natin sa Panginoon ang makakasama natin habang buhay. Kung isa nga, may kapatid pa tayo sa laman na baka hindi natin makasama. Kung ayaw talaga kay Kristo, ayaw talagang tumanggap, tigas-tigas ang ulo, at nakamatayan na niya, so sad, no? Pero hindi natin makakasama. Sabihin, hindi mo na makakasama yun. Sino makakasama mo forever? Ang mga anak din ng Diyos. Kaya iisa ang iyong magulang, pareho ang ating pupuntahan. Kaya ngayon pa dapat ipatamisin, pagandahin na yung samahan. God gives track of His people. You are on that family tree. So I will go back to my first challenge. May sanga po ba naman? Tatandaan niyo, hindi makakarating sa inyo yung Kristyanismo kung hindi may nag-share sa inyo. Dapat hindi tumigil sa inyo yung pag-share na yun. Magsanga pa uli yun. Yung sinyera nyo, may dalawang sinyera. Nagsanga-sanga ulit, dumami na naman ang dumami. Yun ang maganda natin dala sa paanan ng Panginoon pag tayo ay umarap sa Kanya. At, hindi kong itanong sa Kanya, mga Nephilim, itanong. Gusto nyo itanong kung saan kumuha ng asawa sa itong si Cain, itanong nyo. Kasi hindi sinabi sa scripture eh. Hindi natin pwedeng inventohan ng kwento. Kasi quiet yung scripture. When the Lord is silent, you should just trust Him. With your question, when you meet Him face to face, He will answer them all. But what is important first and foremost is, will you meet Him face to face? Kasali ba kayo? Tayo ba ay tumanggap na talaga kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas? Dapat siya sa atin ang sarili. At kung meron tayong mga kasama ngayon, hindi nakakatiyak, hindi nyo alam, sa inyong kanilalagyan, silently, say to the Lord. Say, Lord, naniniwala po ako sa inyo, Lord Jesus Christ. I accept you as my Savior, as my Lord.
Make me understand the meaning of this sentence. I mean it now. What make me understand it more and more and more as the days go by? What make me your child? I like to be with you forever. Gusto ko maging anak niya. Patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Ibigin niyo ako ng dugo niyo, Panginoong Isus. Isali niyo ako na listahan ng mga nasa family tree. And the Lord will be very glad to have you in His family. It takes free will to commit a sin. It also takes free will to accept Jesus as Savior and Lord. Hindi yan automatic. Kailangan doon. So sa ating pagre-review po ng Genesis, the beginning, the first, we go back to the main issue. Nagmula tayo sa Diyos. Dapat sa Kanya tayo magwakas. Dapat sa Kanya tayo pumunta. Sadly, not everybody will go there. Because they will have to make a choice. Ano ba yung choice natin? At kung tayo naman halimbawa ay Kristiyano na, huwag tayong magpadusot. Na nabibini-binihan tayo sa Kanya mga itinagagawa at inuutos. Huwag tayong magpadusot. Na nagmamaang-maangan tayo sa mga mali nating kasalanan na, ay, mali ba? Ay, hindi ko po masyadong alam. Akala mo kasi tama. Alam natin ang mali tama. Isinulat ng Espiritu sa puso ng bawat isa ang batas ng Diyos. Alam natin ang mali at tama. Ang importante, makinig sa ating konsensya. Sapagkat ang konsensya hindi pinapakinggan na mamanhid, mamaya, wala na rin konsensya. At kahit na you don't feel guilty anymore, akala mo tama na because you don't feel guilty. Di naman pala, dapat ka mag-guilty, kaya lang manhid ka na. Sabi sa Bible, by ignoring their conscience, certain persons have made a secret of their faith. It is important. Let's bow before the Lord and ponder these things. Ano ba ang mga tanong niyo sa Diyos na parang napakahirap? I believe may sagot yan. Kumisan ang kulang lang yung ating scholarship. Ngayon, in spite of all scholarship, wala pa rin, i-reserva nyo and you ask the Lord when you see Him. But first, think if you will really see Him face to face. And if we are already children of God, remember, the planet was drowned by the Lord. It's not possible for Him to correct us. Sometimes the correction can be painful. Huwag nyo nang intayin Diyos ang magtuwid sa inyo. Baka masakit. Mag-volunteer na tayong ituwid ang ating sarili sa maliliit at malalaking bagay ng ating buhay. Diyos namin ang masalamat sa pagpapaalala niyo sa amin. Yung mga kasaysayan na ito. Tuwing nag-aaral po kami ng Biblia, Lord, turuan niyo kami na lumampas doon sa ingay, lumampas sa mga maliliit na bagay, na maiingay, na akala mo malaking bagay tuloy. Turuan niyo kami dumiretso doon sa pinakapuso, pinakabiwa ng katuruan. Huwag kaming maabala. At huwag kaming paabala sa mga minor issues. Hindi pumunta kami sa puso mismo ng issue. And the issue, Lord, now is you have decided to destroy mankind because of sin. Nawawaintindihan namin ang lalim ng ibig sabihin natin. Na kami man, Panginoon, hindi immune sa inyo pong surgical procedure. Well, you will not destroy your children totally because we are your children. It is not impossible for you to amputate a leg or an arm, to pluck out an eye, to cut here or there, to make incisions, to make surgical procedures, just to correct our general well-being. Nawa, Panginoon, bago pa ito mangyari, makita mo na kaming nagkukusang loob na sa inyong pagpapala at sa inyong kapangyarihan, itama namin ang aming mga buhay. Sa ilang saglit na katahimikan, Panginoon, kausapin niyo po. Ano pa, Panginoon, ang bagay na nais mong ituwid namin? Hindi ito mauubos because our heart has this inclination to sin. Aayusin namin ang isang compartment ng buhay namin, ay gugulo naman at may mamaling iba naman. Pakita mo sa amin ngayon kung anong ikalulugod mo na isuko namin. Kung anong bagay at kasalanan ang nais mong wakasan at putulin namin. Bago kayo ang kumilos para ito wakasan. Nakita niyo nawa kami nagbo-volunteer. Sa ilang sagit, Panginoon, kausapin niyo po ang bawat isa. And your power and your healing, your power. We thank you, Father, in Jesus' name.